Alam nyo ba mga kasangbahay na ang head and neck cancer ay isa sa mga pangunahing nakamamatay na uri ng cancer. Hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero ang sakit na ito ay pwedeng magamot, lalo na kung ito ay maagang na-detect. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga early warning signs ng head and neck cancer kasama si Dr. Hill Vicente. Good morning, Doc Hill! Welcome back. Healing day. Happy Healing day. Doc Hill! Yan. Please greet our viewers po, Doc Hill. Ay, hello. Good morning. Happy Tuesday sa inyong lahat. Happy Tuesday sa inyong lahat. Ngayon ay napakaganda ang ating usapan, lalo na meron tayong tinatawag na Head and Neck Cancer Consciousness Week. Yun. It's usually in the fourth week Week of April. Ayun. So ngayon, very important ito sa atin, ano? Kaya katulad ng sinabi ni Ian, na Joshua. Marami tayong kailangan malaman, lalo na yung how to detect early signs of cancer of the head and neck. Kaya ano po ba? Pwede po ba na magkaroon ng rough, ano po ba yung klase ng mga cancer sa head and neck na usual? So, head and neck, pag sinabing head and neck, is defined as a region na pinangungunahan sa ilong mismo. Okay. Sa ilong, sa likod ng ilong, tinatawag nating nasopharynx, sa ating mga paranasal sinuses, mga sinuses natin dito, pwedeng magka-cancer din yan. Tapos sa tenga, kung titingnan natin sa lobes, mismo sa labi natin, meron tayong tinatawag na cancer din dyan. So, tapos lalo na yung mga squamous cell carcinoma, lalo na melanoma, lalo na sa stage, kasi pag na initan, pwedeng nagkukos ng cancer yan. Tapos pag binuksan natin ang ating loob, meron tayong oral cancer, mga bukol-bukol dyan na pwede natin makita. Mismo sa tonsils, yung tonsils natin, pwedeng area yun na meron pwedeng may cancer. Tapos sa loob ng lalamunan, daanan ng hangin, daanan ng pagkain, dun sa ating larynx, voice box natin, pwedeng magkakaroon tayo ng ganitong problema. So very, very, marami tayong mga ganitong cancer. Kaya sinabi ni Joshua na marami tayong, isa sa pinakamalaking bagay ito, na maraming cancer dito sa atin, including those na sinabi ko. Tapos sa head and neck, karamihan dyan, may thyroid cancer tayo. Ay, kasama. Saka mismong isang bukol dyan sa loob na niya na pwedeng tumubo at any point of time. So, ito yung ating mga dapat iisipin, bantayin. Opo. Dok, nabanggit niyo po kanina na maaring magamot ang head and neck cancer basta po magkakaroon ng early detection. Yeah, Paano po ba malalaman ng isang tao na parang meron akong signs ng head and neck cancer? Ano po ba yung mga dapat maisip ko na ay baka meron akong cancer? Ganun. Gandang tanong yan. Una, kaya meron kaming advocacy dati, sinabi namin, pasilip ka. Pasilip ka. Kasi sometimes hindi natin, ano ba itong nangyayari sa akin? So we developed 12 signs. Namin yung 12 signs. Number 1, pagdudugo ng ilong. Number 2, pwedeng baradong ilong natin parate. Baka may bukol doon na tumutubo. Number 3, pwedeng may sipunin. Parati tayo nagsisipon. Lalo na yung sipon na yun, may konting blood. O kaya, meron tayong nagdudura ng dugo, may phlegm ng dugo. Okay. Pwede nating signs and symptoms na early. Meron tayong singaw na hindi gumagaling. Singaw na hindi gumagaling. So, ito ay dapat nating bantayan talaga. Lalo na pag more than 1 month na. O at least 2 weeks to 1 month. Pag ganito, dapat nagpapatingin na tayo. Huwag natin sabihin na, okay lang yan. Ganun. Number 5, yung singaw, tapos bad breath. Yung bad breath, pwede nating maging maging signs and symptoms na simula. Akala natin, kasi pwede may bukol na dyan, di natin alam, sa loob ng lalamunan, sa dila, natin. Tapos pa, merong iba, pesting ehem, pampito, pesting ehem. Tapos ubo na ubo. Pwedeng nagkakaroon ng ganitong problema. Tapos yung parang may baraba sa lalamunan, number 8, parang may bala sa lalamunan. Constant na bara po yun, no? Constant, maski na hindi, maski na sometimes minsan na, pero pababugso-bugso. the fact na
hindi naman talaga kayo, bata pa lang kayo, o kaya maski na matatanda, no, dapat aware kayo na pag nahirapan kayo lumulo, no, para may bara sa May lalamunan, mali. that's not normal. Normal, no? yes. So, ano pa, pang-siyam, nahirapan lumulon. No? Ayun na nga, kasama. Tapos pag 10, paos ka, namamaos ka. So, ibig sabihin, baka may bukol ka sa larynx natin. Tapos sa pang-11, minsan, may connection natin yung ilong natin, yung lalamunan natin, sa tenga natin. No? So, pag merong masakit, namimingi tayo, umuugong, Hala, okay. may discomfort sa tenga, no? Maaring konektado kasi yung tenga natin sa mga lalamunan natin, sa ilong, sa likod ng ilong. So, konektado yan. Kaya yun ay dapat natin batayan. Okay. At saka, siyempre, yung pinakahuli, Huli. pag merong maliit na bukol dyan, Bukol, hindi gumagaling. Ano? So, bukol na maliit, na maski na maliit yan, no? Lalo na pag malaki, no? Lalo na dapat natin bantayan. So, yun yung mga 12 signs na ating babantayan. So, early signs, pero yung bukol, late sign na yun. Kaya, ay, oo. Kaya pagka Pag meron napaabutin tayo, sa pangdulo po, no, yung mga umpisang signs, bantayan na. oo, bantayan na. Yung mga sinasabi natin. Oo. Pero, usually, basta meron kayong na ganitong nangyari, dapat talaga bigla nating be aware of this thing. Yes, so. Ngayon alam na po natin yung mga signs to look out for. Pagka pumunta po kung isang pasyente pumunta po sa inyo, ano po ba yung mga diagnostic test na pwede nating gawin? Una, yung simpleng examination namin, bubuksan yung ilong, yung speculum, bubuka yung bibig, tapos kakapain ng leeg natin. Ano? Mga pinakasimple. Pati sa tenga, titignan natin. Simple lang yun. Pero, alam mo naman, nakatago lahat yan, sinasabi ko kanina, no? Nakatago sa loob, ilong, lalamunan, daanan ng pagkain, tapos sa larynx natin. Ano? So, what we usually do is use an scope. Flexible scope yun, pinapasok sa ilong, tapos pinapasok doon sa loob ng lalamunan. Nakikita natin sa isang monitor, TV monitor, tapos nakikita natin kung mayroong nakakasuspecha na pwedeng magkaroon ng ganitong problema. No? So, bukod pa sa endoscopy, pero very important to, kaya nga sinabi ko kanina, pasilip ka, no? Pasilip ka. And this is an early diagnostic test na pwede natin gawin. Kaya pag pumunta tayo sa ENT, no? Yun ang isa sa mga dapat nating i-request o nire-request ng ang ating mga ENT specialist, no? Tapos, ano mga iba? Diagnostic, no? So, pag sinabing diagnostic, mga imaging. Pag sinabing imaging, like X-ray. Pero ngayon, hindi na masyadong magbibigay ng ating, yung X-ray, no? So, usually, ginagamit na namin CT scan, number 1. Number 2, MRI. Number 3, pati PET scan, ano? PET scan, pwede natin itong magamit itong mga importante mga imaging. Kasi nakikita natin, lalo na pagka meron tayong bukol, tapos usually pag may bukol, hindi nangangahulugan, doon lang galing yun. Ano? So pag may bukol tayo, paaring nanggagaling to sa anak. Nanggaling sa ilong, sa lalamunan, sa likod ng ilong, no? Tsaka sa bibig, no? Pwedeng sa tonsils, kaya dapat sisilipin natin to. No? So pagka meron tayong leeg, hindi nangangahulugan na, operahan na natin yan. No? So, kailangan, let us rule out the possibility na ito ay nanggagaling sa iba't ibang parte ng head and neck, no? Doon sa loob ng lalamunan, hanggang doon sa larynx natin, sa kaduluduluhan. Kaya, very important na meron tayong endoscopy, yung dalawang sinasabi ko, endoscopy, at saka yung CT scan o MRI, yung imaging na ginagawa natin. Opo. Dok, paano naman po natitreat yung mga ganito pong cases? Mahirap po bang gamutin ito? Hindi, pag early signs talaga, pag early nakita natin, may singaw. Nung may singaw tayo na ganito, so babiopsy natin. No? Babiopsy natin muna para malaman natin kung talagang cancer ba to o hindi. No? Meron tayong tinatawag na cancer in situ. Yun lang yun, napakaliit lang yun. Pero positive na rin yun. No? Kaya dapat babantayan natin yun. So, yung kung natitreat, yes, no? Basically, meron tayong 3 ways of treating or more. No? So, number 1, siyempre, surgery. No? Pag maliit pa lang, surgery, katulad ng biopsy, ng excision biopsy ang tawag doon. Number 2, pwedeng radiation. No? So, mayroong na-apply tayong technique doon para nag-shrink yung bukol. No? Tapos number 3,
chemotherapy. So meron pa tayong tinatawag na targeted approach, no, doon sa mismo sa bukol na yun, ano. So yun ang usually nasa mainstream natin na treatment. Pero siyempre meron tayong mga ibang inaano, and we usually would emphasize nutrition, exposure natin sa mga environment, dapat iwasan natin yung mga may radiation, no. Tapos ito yung mga importante nating gagawin. Siyempre healthy lifestyle, importante, magandang tulog, at saka exercise natin, ano. So yun yung mga usual nating dapat anuhin natin para mas lumakas ang ating immune system. Importante yung immune system natin ay lumakas. Maaaring yung cancer nandyan, pero it can just Laban, stagnant, no? Tapos pag humina ang resistance natin, boom, biglang Opportunist. puputok na lang yan bigla. So let's be aware of that. Palakasin natin ang natin by those I mentioned. Good nutrition. Pag sinabing good nutrition, bawal natin, lalo na yung sa WHO, na-emphasize nila, bawal ang processed food. Okay? Ultra-processed food. Pag sinabing ultra-processed food, yung mga chichirya natin, dami natin yan. Marami ng pinagdaan. Red meat, no? Basically, mga gano'n ang natin. Tapos yung mga, lalo na, yung mga charred na mga meat, Ihaw. Inihaw, mga ganyan. Lalo na pag may itim-itim na. Nako. Okay. Pag nakain. Kahapon nandun ako sa isang chain store. Kung dami-daming ihaw. Pinabalik ko, sabi ko, hindi ganito dapat. Wala yung ganito. Kasi hindi maganda. Kakakain mo sa ating mga kliyente, mga natin, tao, mga customer. Tapos ganito pa kain mo. So, as much as possible, huwag yung susunugin, lalo sa mga grilled na mga meat natin. So, iwasan natin ang mga ito. Siyempre, mga canned goods din kasi because of the presence of preservatives, no? So, tosino, tapa. Dami niyan doon. Ibang mga klase ganyan, na ngayon. Parang lahat ng flavor ulam meron na eh. Fruits and vegetables are very Yes, talaga. important. So, yun ang pampalakas talaga natin. At yung mga bisyo, Dok, iwasan na rin. Iwasan ng bisyo, iwasan ng paninigarilyo, Paninigarilyo. iwasan yung pag-iinom ng alak masyado, iwasan natin ang unsafe sex because of the presence of HPV, human papillomavirus virus, which is also affecting our head and neck, no? Tapos pwedeng ang isang sign nito yung acid reflux, pwedeng nai-irritate ang ating throat, and in the process of irritation, nagkakaroon ng cancer din dito pag kanyang pinababayaan natin itong anything na may nagkakos ng trauma, unfitted dentures, no? Kahit simpleng pustiso lang pala, Dok, Pwedeng mag-focus ng any kind of trauma to the mucosa, sa mouth natin, no, sa dila, na minsan talagang ganyan. Tapos nakagat, tapos hindi na gumaling, no? Lalo na pag matagal na, no? Kaya mayroon doon sa ilalim ng dila din, minsan nakikita mo, may tumutumo yan, tapos parang nag-iiba na yung boses mo. Parang ganyan, So, pag nag-iibang boses, so, dapat maging aware tayo dito. Ano ba itong nangyayari sa akin? So, go to an ENT specialist, tapos pakita natin, silip natin kung anong dapat mga gawin natin para. Dok, kasi ibang cancer tulad ng cervical, tama ba? Cervical may bakuna. Pero meron po bang mga head and neck cancers na pwedeng ma-prevent with the vaccine? Yeah, yung nga, yung HPV. HPV. Kaya meron tayo, kaya sinasabi natin, have safe sex. Safe sex, kaya kunyari meron tayo dito, meron tayo injection, may HPV vaccine. Yung pa lang ang aking nakikita na natin. Hopefully, meron pa tayong madiskubre pag ganyan na para makatulong sa ating mga kababayan na merong ganito. So, may mga importante nating gawin para merong iba ayaw ng vaccines eh. So hindi tayo mapipilit yun kasi minsan talaga merong allergic siya, medyo takot din sa Doc, last question lang. Yes. Sa mga babae kasi naririnig ko yung HPV vaccine, meron po bang vaccine for men? Hindi, yun na rin, pwedeng bigyan Same din. Pwede rin pong ibigay sa kanila. Same So, lang pala. Yan, tapos siyempre, importante, safe sex. So use whatever, condoms, mga importante, mga para hindi tayo, tsaka siyempre, Stick to one. stick to one. Stick to one. Stick to one. So, huwag maging masyadong maraming partners, no? Kasi pag maraming partners, saka siyempre, if ever you do that, kailangan be aware na pwede mangyari sa ating mga
sa mga ganitong kapalaran. Ayan, Dok, mga kasangbahay natin nag-iisip na ngayon, ako, saan ba ako pwede magpa-check up, Dok? Saan po ba nila kayo pwedeng Saan puntahan? pwedeng facility? So, meron akong sa St. Luke's Medical Center, sa QC at saka sa BGC, MWF sa QC, at Thursdays at Saturdays sa BGC. So, saka nandyan yung aking mga telephone number where you can contact me. Yung. No? So, I will answer you naman, pag hindi lang siguro ako sasagot, pag busy ako o kaya naghihilik na ako. Pag may time si So, Doc. Yes. Yeah. So, yun ang mga importante nating dapat And I welcome your questions, no? So, I will readily answer them. Yung. Doc, baka may gusto po kayong batiin naman this morning. Yeah, gusto kong batiin yung aking, siyempre, yung aking mga anak, no? Si Lorraine, Tin, at saka si Robert. Good morning. Saka yung aking mga apo, si Mga Elise, at saka si Ash, no? Morning. Good At tapos, siyempre, I would like to, also, binabati ko yung Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery for this. We actually have a yearly event, yung Handakaw, Head and Neck Cancer Consciousness Week, no? Handakaw, na usually naming sineselebrate on the 4th week of the month of April. Saka siyempre yung aking Rotary Club, FSOBEL, Rotary Club, no? Sa Makati. So, I think this is very important as well. Yeah, good morning Good po sa morning. inyong lahat. Happy Healing Day po sa inyo. Yes, thank Happy you so Healing Day, much Happy po. Healing Day. Thank you so much, Dr. Hill Vicente, sa pag-share ng very important and informative advice. O mga kasangbahay, tandaan natin yung mga tinuro ni Doc na tips sa pag-aalaga sa ating head and neck para makaiwas sa cancer. Kasi dapat healthy tayo.